Alright, may customer ngayon tayo dito, no? Aerox 155, galing po ng ibang shop, no? Kung mapapansin nyo mga sir, kung bibilangin po natin, 10 bulb po yan. Okay? Lahat yan, bababa po natin lahat, no? Babaklasin natin. Papalitan natin ng maliit lang. Isang piraso. Ito po yung ilaw natin. Kung mapapansin nyo, lahat po yan nakasinde, yung ilaw ni Pops. 10 bulb sa atin, isang piraso. Ayan, dinaig pa po mga sir. Dito sa shop, hindi po tayo bumabase sa dami ng ilaw, sa taas ng wattage. Bumabase po tayo sa lumens mga sir. Yung lumens, yung tingkad po ng kulay. Ayan o. Okay, kung mapapansin nyo, isang piraso versus 10 pirasong bulb. Okay, apat-apat, tapos dalawa sa ilalim. Ayan o. Okay. Ngayon mga sir, umpisa na po natin baklasin ito lahat, no? Ayan. Kung mapapansin nyo mga sir, medyo crowded po yung wirings, no? Ulitin natin to lahat. Hanggang ilalim po yan mga sir, may mga nakatago pa pong wires, no? Ayan. Ito, tagilid po tayo sa ganito mga sir, yung nasa tabi po ng gulong, no? Yung nasa taas po ng gulong yung pinaka-relay. Kasi pag ito, umahon yung tubig dyan, sure po yan, pasok lahat po yan dito. Mag-umpisa na pong mag-ground yung wirings natin. Okay, tapos yung isang busina, ayan. Nasa pairings po, no? Tatanggalin din natin to. May relay pa po dito, no? Ayan. Tapos yung stock horn pala ni sir, tinanggal po, no? Hindi na po ikinabit. Ngayon, nagsuggest tayo na lagyan ng panibago para pag nagparehistro, hindi po tayo magkakaroon ng violation, no? Okay. Ayan. Lalagyan na rin natin to ng combo lights mga sir. Ngayon mga sir, natanggal na po natin yung mga dating wirings po rito. Bali, ito na po yung bago nating gawa, no? Dito mga sir, pag may mga motor tayong nire-wire, nagpo-provide tayo ng bagong harness. Dinidesign po natin, no, para sa motor na ginagawa natin ngayon, no? Tsaka sa mga parts and features po, no? Ayan, lahat po ng wirings, ayan, naka-harness po siya. Okay. Ayan. Mamaya, papalusot natin ito sa may ilalim ng chassis. Tapos maglalagay po tayo dito ng power module, no? Okay. Malinis na po, no? Wala na yung mga pansit-pansit po rito kanina. Hanggang ilalim po malinis na. Okay. A few moments ago. Yun, no? Okay, kung mapapansin nyo mga sir, no? Ayan, all good sa po yan. Yung power module, andito na po. Ayan. Naglagay tayo ng domino switch, tapos yung ating passing switch para sa combo lights, and then yung ating horn switching, no? Ito po yan. Okay. Stock horn to loud, no? Yung stock horn na tinanggal dati, no? Naglagay po tayo ng panibago, replacement po yan. Okay, tapos yung isang PIA, andito na po yan. Okay, ayan. Original domino switch, hindi po yung replica mga sir, legit po yan. Metal po, no? Hindi po plastic. Ayan, lahat po na nga nabanggit natin na switch mga sir, sama-sama po sa isang harness. Ito po yan. Okay, pababa po yan. Umigot sa chassis, papunta na po yan dito sa ating power module. Okay, ayan. Sa PIA mga sir, dalawa po yan, no? Isa sa ilalim, isa po dito. Legit po yan mga sir na PIA, no? Hindi po yan replica o yung fake, no? Ayan. Sure na original po yan. Dito sa power module mga sir, siya po yung distributor ng power, no? Mula dito sa battery, papuntang trigger natin sa mga switch. And then papunta na po na output. Sa busina, MDL, combo lights, horn passing, horn switching, rapid horn, andito na po yan. Okay, kung mapapansin nyo mga sir, wala na po yung mga wirings dito kanina sa ilalim. Dito, wala na rin po yung mga relay. Andito na po lahat yung power module, no? Andito na po lahat ng control, distribution ng power, andito na po yan. Okay, isang area lang po. Andito naman po yung balas ng MDL na sa ilalim po, no? Yan, sasalpak na lang po yun mga sir. Okay, pag meron po tayong mga sir neto, hindi po tayo magkakaroon ng fluctuation po sa kuryente, no? Kahit magsabay-sabay po na yan, safety po ang wirings natin. Hiwalay po yan sa main harness ng motor, no? Ayan, lahat po ng wirings natin, nakabalot po yan. Para pang matagalan, kahit tumagal, hindi po basta-basta lulutong yung mga wirings natin over time. Tapos, nakahinang po lahat, no? Para mas maganda yung daloy ng kuryente, hindi po pigil. Okay?
Ayan, Japan made po ito mga sir, yung power module natin. Tapos yung mga wirings, Japan made po yan, pang automotive talaga. Ayan, pure copper yung wirings, hindi po yan nagpupulbos overtime, no? Tapos sa power module naman, mataas po yung amperahe, kaya pwersado yung tunog ng busina ng MDL. Talagang maximize po natin yung lakas ng busina, pati MDL. Okay, ayan. Ngayon, ikakabit na lang natin yung mga pairings, tapos kinakabit na ni Apaps yung fuse, no? For safety po yan. Okay, ayan. Malinis na po. May passing switch, may combo lights, may horn switching, stock to loud, pero mas kumonti po yung wirings. Yan po yung pinopromote natin dito mga sir. Ayan. Para in case magpapagawa tayo sa mga mekaniko, no, hassle free na po. Baga hindi sila mahirapan kasi wala po mga wiring na sa gabal. Katulad kanina mga sir. Ayan. Na pag natamaan ng tools, no, pwedeng may mga hindi na mag-function, may mga masunog. Ayan. Ngayon malinis na po yan. Kaya ginagaya natin lahat ng manufacturer ng motor, lahat po binabalot. Kung paano sila mag-wiring, ginagaya po natin yan. Para malinis, mukhang stock pa rin. Okay? Ayan. Ngayon natapos na po natin yung motor repops. So, Aerox version 2. From Cagayan pa po ito mga sir. Ayan. Nag-install tayo ng all-in package number 5, which is Tia horn, mini driving, combo lights, horn passing, horn switching. Lahat po ng mga nakakabit dito kaninang ilaw, binaklas natin. Pinalitan natin ng isang pares na lang. Mas malinis tingnan, mas malakas pa. Okay? Sir, paupakunin yung MDL mo. Passing light. You know, sa passing light mga sir, kung mapapansin nyo, no, MDL plus headlight po yung umiilaw. Yan po yung difference ang gawa natin sa iba, no. Usually, mostly, no, sa mga iba, pagka nag-install ng MDL lang po yung nagpa-passing. Pero dito, sumasabay po yung headlight. Ang maganda pa dyan, since sabay po sila, pwede pa rin tayo mag-hilo ng headlight lang nang hindi po sumasabay yung mini driving. Ganon din po sa mini driving, hindi sasabay yung headlight. Para may separated switch pa rin po sila, no? Pero pag passing switch po yung pinindot, automatic sabay po lahat. Iyan po yung combo lights natin mga sir. Kaya hindi po tayo basta-basta nagtatap ng MDL dito sa high ng headlight, no? Na kapag ka nag-high ng headlight, sumasabay po yung mini driving. Hindi po ganun mga sir. Ayan. May mga nagtatanong, sir, paano pag naka-on po lahat? May passing pa rin. Meron pa rin po yan, hindi tayo mawalan. Okay? Tapos, pag naka-off lahat, automatic may passing pa rin. Ngayon, pagka naka-high po yung, ang purpose natin pala, no? Kaya pinagsabay natin. Para in case na nag-high tayo ng MDL, mostly pag sa iba po, wala ng passing yan. Dito, may headlight na magpa-passing. Okay? Ayun, no? For example, headlight naman yung naka-high. Meron namang MDL na papalit for passing. Okay? Pag naka-on lahat, may passing pa rin. Pag nakapatay lahat, may passing pa rin. Yan po yung combo lights natin dito. Tapos, stock horn. Sa stock horn, kung mapasin nyo, wala pong milaw, no? Para in case na nagparehistro tayo, wala tayong magiging violation mga sir. Wala rin pong rapid dyan, no? Okay? Sir, pa-activate naman ng loud horn. Sa loud horn, kung mapasin nyo, doon na pumilaw yung MDL tas headlight. Okay, yan po yung maganda sa setup natin, no? May option po tayo mga sir, pwede pong loud horn lang, pwede ring rapid. Long press lang po yung horn switch, yung busina natin, magsusunod-sunod na po yan. Okay, napakalakas. Tapos yung stock horn, walang ilaw po yan. Ayan, para pag nagparehistro, wala tayong magiging violation. Pure stock, walang rapid. Okay? Sir, paon ng MDL, pahay na headlight, pa-loud horn, sir. May passing pa rin yan. Horn passing po yun, no? Tapos, pa-rapid horn. I-check natin yung mga switch, no? Ayan. No? Ito po yung nilagay natin na switch, mga sir, para sa passing. Okay, ayan, no? Hindi po natin ginagawang passing itong menu, mga sir. May mga customer kasi tayo, no, galing ibang shop, ginagawa pong passing ito. Ayan. Pag nakapatay daw yung makina, menu po siya rito. Pero pag nakabuhay na makina, mako-convert po siya into passing. Ang problema rito mga sir, during rides po natin, kung gusto natin i-monitor yung dashboard, kailangan pa po natin patayin yung makina para makapag-menu. Kasi magiging passing po siya, no, pag naka-under po yung makina. Ayan, ayun po yung naging issue nila. Kaya ang ginagawa, pinapabalik po sa dati. So dito sa atin, hindi po natin ginagawa yun mga sir. Menu pa rin siya as is, naglagay po tayo ng additional passing.
Para in case na nasa long ride tayo, pwede natin pagsabayin yung menu at the same time passing. Yun po, no? Ayan. Tapos ito naman yung stock horn. Tapos ito naman po yung loud horn. Rapid horn. Ayan, no? Passing, ayan. Sa passing light mga sir, sabay yung headlight plus MDL. Sa busina, ganun din po, no? Headlight plus MDL. Pero maganda dyan, pwede pa rin tayo mag-high ng headlight lang separately. Pwede rin tayo mag-high ng MDL separately. Yun, no? Ito po yung stock headlight. Ito po yung MDL. Yun, no? Kung mapapansin yung serie natin, napakaliwanag pa, pero yung MDL kitang-kita na. Ayan, no? Lalo po ito sa gabi mga sir. Dahil pa po na ito yung 60 to 80 watts sa mini driving, no? Subok na po natin yan. Okay, ayan, stock horn, wala nang passing. Ayan, okay. Sa mga gusto pong pagawa, no, punta lang po kayo dito sa First Come First Serve po tayo. Maraming salamat po.